Morris POV. Birthday niya ngayon? Wala sa sarili na tanong ko. Hindi mo ba alam na siya ang may birthday, anak? Nakangiti na tanong sa akin ni Mama Karina. Ang bunga, kala ko po mama ay ikaw po dahil yun naman pong sabi niya sa akin. Sagot ko kay mama. Nahihiya siguro na magsabi na birthday niya. Lalo na't isang taon na naman na nadagdag sa edad niya. Natatawang sabi ni mama. Ang kulit rin ni mama. Kasi naisip niya ang ganitong biro pero tama naman siya. Isang taon na naman ang nadagdag sa edad ni Arcus. Kaya siguro naiinis ito kapag inaasar siya ni Wilson dahil 39 na siya ngayong araw. Ngayon ko naintindihan kung bakit siya nagtatampo kahapon. Nasaktan talaga siguro siya sa biro ng kapatid niya. Tapos iniisip niya na talagang gwapo si Wilson para sa akin. Mama, yung binili ko po na regalo ay para sa inyo kasi yon. Yun naman ang sinabi niya. Wala akong regalo sa kanya. Hindi naman yun mahilig sa regalo. Pero kapag baby ang ibigay mo, baka pumayag ka agad siya. Natatawa na sabi niya sa akin. Mama, nahiya na tawag ko sa kanya. Gusto ko na ulit magkaapo. Wala akong pag-asa sa iba niyang kapatid kaya sa inyo na lang. Pasaway kasi ang kambal kong anak. Sabi niya sa akin. Kambal po? Si Wilson, may kakambal siya pero nasa US. Tulad rin niya, babaero rin. Si Wilbert naman ang isang iyon. Sagot niya sa akin. Hindi ko talaga inaasahan na may kakambal pala ang makulit ngayon. Kung makulit rin yon ay sigurado ako na stress si Arcus sa kanila. Tumuloy na kami ni Mama sa magiging room namin. Hiniwalay nila si Ashley sa amin. Mukhang binibigyan talaga nila kami ng privacy. Pagpasok ko sa magiging room namin ay nakatayo siya sa may balcony. Habang nakatanaw sa dagat, lumapit naman ako sa kanya at niyakap ko siya. Happy birthday, mahal ko. Malambing na sabi ko sa kanya. Paano? Wala ka bang balak na sabihin sa akin? Bakit mo sinabi na birthday ni Mama kung ang totoo naman ay birthday mo? Tanong ko sa kanya. Wala lang. Nahihiya ka ba? O ayaw mo lang na malaman ko? It's not like that, mahal, sabi niya sa akin. Tanong ko sa kanya at lumipat ako sa harapan niya para makita ko mukha niya. Nothing special, sagot niya sa akin. Why are you saying that? Sa tingin mo ba matutuwa si Mama kapag narinig ka niya? I'm sorry, sabi niya sa akin. Kung ano man ang pangit na nangyari sa araw ng birthday mo noon ay kalimutan mo na. Kasi gagawa na lang tayo ng bagong mga alaala, mga memories na masaya. Ang birthday mong isa sa pinakamasayang araw ng buhay ni Mama. Kaya sana kahit paano ang mga nangyari sa'yo ay isipin mo palagi si Mama. Nakangiti na sabi ko sa kanya. Thank you, mahal. Nakangiti na sabi niya sa akin. Happy birthday, mahal ko. Wala akong material na regalo na maibibigay sa'yo dahil hindi ko naman alam. Pero sarili ko na lang ang kaya kong ibigay sa'yo. Tatanggapin mo naman ako, hindi ba? Tanong ko sa kanya. Of course, mahal ko. Sabi niya sa akin na tinalikan niya ang labi ko. Mabilis ko tong itinugon. Laging buong sarili puso ko kapag kasama ko siya. Pero ngayong araw ay pag-aari na niya lahat sa akin. Susulitin kong araw na kasama ko siya dahil bakasyon na rin ito para sa aming lahat. Dahil in 2 weeks ay babalik na ulit ako sa pag-aaral. Mas magiging busy na ako, lalo na't huling semester na. Nang maghiwalay ang mga labi namin ay napangiti na lang kaming dalawa sa isa't isa. Tinawag kami ni Ashley dahil kakain na daw kami. Hawak kaming bumaba para pumunta sa kanila. Habang papalapit kami ay kumakanta sila ng happy birthday song. Nakasabay rin ako sa kanila habang si Ashley may hawak na cake. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, Arcus. Sabay-sabay naming kanta. Thank you so much, nakangiting sabi ni Arcus sa pamilya niya. Happy birthday, Daddy. Blow your candle and make a wish. Nakangiting saad ni Ashley. Thank you, sweetie. Nakangiting sabi niya. Hinipa naman niya ang kandila. Kami naman ni Ashley ay hinalikan siya sa pisngi. Ang totoo ay sinabi na niya sa akin ang dapat naming gawin. Kaya naman natawa na lang kaming dalawa. Niyakap naming dalawang daddy niya. 1, 2, 3, smile! Sad sa amin ni Wilson na ngayon ay may hawak na kamera. Ngumiti naman kaming tatlo. Ilang shots pa ang ginawa niya habang binibiro na naman ang kuya niya. Dumating ang ibang kapatid ni Arcus. Nandito rin ang kapatid niya na sobrang ganda. Ang sabi nila ay Sanya ang name niya. Kamukha niya si Mama Karina. May 2 pa na babae tapos kambal na ang bunso. 3 lalaki at 3 babaeng anak nila Mama Karina at Papa Omar. At lahat magaganda at gwapo.
Akala ko talaga 20s pa lang si Wilson. Pero 33 years old na pala to. Mga young looking lang sila kaya naman hindi halatang mga edad nila. Sabay-sabay kaming kumain. Tumawag rin ang kapatid niya na nasa US, ang kakambal ni Poging Wilson. Alam ko na magsisalos na naman ang boyfriend ko. Pero yun kasi ang gusto niya kaya sinunod ko na lang kaysa naman kulitin niya ako. Mas lalo namang nainis si Arcus kapag akong kinulit ng kapatid niya. Habang kasama ko sila ay masaya ako pero may selos akong naramdaman kasi masaya sila. Bigla akong nalungkot. Ganito rin kasi ang pangarap kong pamilya. Ang pamilya nila ay sobrang blessed. Sobrang pinagpala. Ginagawa kong lahat para lang hindi ako umiyak sa harapan nila. Kaya naman nagpaalam na lang ako na pupunta ako sa banyo. At doon ako umiyak. Paglabas ko sa banyo ay nasa labas si Arcus. Nakatingin sa akin kaya naman mabilis akong yumuko dahil alam ko na mahahalata niya na umiyak ako. May problema ba? Tanong niya sa akin. Wala po, sagot ko sa kanya. Alam ko na meron. Hindi ka iiyak ng walang dahilan, sabi niya sa akin. I'm just sad and jealous kasi ang saya ng pamilya niyo. Ang ganda ng pamilya niyo. Pinangarap ko rin na magkaroon ng malaking pamilya kasamang daddy at mommy ko. Pero ito ako, mag-isa. Wala na sila, wala ring kapatid. Sabi ko sa kanya. Wala akong narinig mula sa kanya pero naramdaman kong mainit niyang yakap sa akin. Kaya naman niyakap ko rin siya kahit na hindi siya nagsasalita ay nakuha kong ibig niya sabihin. Alam ko na gusto niyang iparamdam sa akin na hindi ako mag-isa. Nakasama ko siya na may pamilya ako't sila yon. Dahil kagaya ng sinabi ni Mama Karina, sila ng pamilya ko ngayon kaya panahon na rin talaga para mag-move on na ako at yakapin kong pagbabago. Yakapin ang bagong buhay na kasama sila dahil ginagawa rin nila ang lahat para hindi ko maramdaman na mag-isa lang ako. Sumama ka sa akin, may pupuntahan tayo, sabi niya sa akin. Saan? Tanong ko sa kanya. Secret, nakangisi na sagot niya sa akin. Hinayaan ko na lang na hilahin niya ako kahit na hindi ko alam kung saan ba niya ako dadalhin. Kahit saan pa niya ako dalhin ay alam ko naman na safe ako. I'm safe when I'm with him because Arcus is now my new home and my safe space. Mahal, where are we going? Tanong ko sa kanya. Dahil malayo na kami sa pamilya niya, hinihila pa rin kasi niya ako. Gusto mo mag-jet ski tayong dalawa, mahal? Tanong niya sa akin. Race ba? Bungis-ngis na tanong ko sa kanya. Hindi naman halata na excited ako. Pwede, nakangiti na sagot niya sa akin. Pustahan ba tayo? Tanong ko sa kanya. Sige, kapag nanalo ako ay papayag ka sa lahat ng gusto ko. Nakangisi na sabi niya sa akin. Okay, ganun ka rin dapat sa akin. Natatawang sabi ko sa kanya. Deal, nakangiting sabi niya na para bang sobrang confident niya. Medyo natawa ako dahil nakalantad ang maganda niyang katawan. Mas lalo tuloy siyang naging hunk, topless at nakasuot lang siya ng shades. Ang gwapo ng birthday boy namin. Abs pa lang, panalo na. Any words? Sabi niya sa akin bago kami magsimula. I'm very competitive at wala sa vocabulary ko magpatalo. Kaya sorry kahit pa birthday mo, tatalunin kita. Natatawang sabi ko sa kanya. Me too, mahal. I'm gonna win this race. Nakangising sabi niya na para bang may iniisip na siya na gusto niya kapag nanalo siya. Sali ako. Hindi pwede. Sabay na sabi namin ni Arcus dahil dumating na naman ang makulit niyang kapatid. Sabay pa talaga kayong dalawa? Hindi naman halata na ayaw niyo akong isali. Parang batang sabi nito. Alam mo, panira ka ng moment namin. Next time ka na lang sumali, sabi ni Arcus sa kapatid niya. Ang damot mo. Pero sigurado naman ako na matatalo ka. Mas magaling pa rin ang mga bagets na tulad namin kaysa sayo. Natatawang sabi pa ni Wilson. Sige lang, asarin mo pa ako. Sigurado naman ako na 40 plus ka na, makakapag-asawa at mas malala ka pa kaysa sa akin. Kapag dumating ang araw na yon, ay akong unang tatawa sa'yo. Nakangisi na sabi ni Arcus. Uy, kuya, bawiin mo nga. Bakit parang sumpayang sinasabi mo? Ako nagbibiro lang pero ikaw parang seryoso na yan. Parang bata na ito ngayon. Ayaw ko, natatawang sabi ni Arcus. Kuya naman eh. Bahala ka dyan, sabi ni Arcus. Napangiti na lang ako dahil mukhang nakaganti itong panganay na bunso nila. Kahit pa nag-iinarte si Wilson ay hindi to pinansin ni Arcus. Nagsimula ng race namin. Alam ko na magaling siya pero gusto ko siyang pagbigyan lalo na't birthday niya ngayon. Sa tingin ko'y kaya ko naman siyang talunin pero baka nga talo talaga niya ako. Mas dumikit ako sa kanya para naman kapanipaniwala na talo ako. Mahal ko kaya okay lang na minsan talo ako
Bastang mahalaga panalo siya. Paano ba yan? Panalo ko mahal. Nakangiting sabi niya sa akin. Congratulations mahal ko and happy 39th birthday. Bati ko sa kanya. Mahal, bakit may edad pa? Okay na sana eh. Sabi niya sa akin na para bang allergic siya sa number 39. Gusto ko lang po, nakangisi na sabi ko sa kanya. Okay, pero ang usapan natin ay tuparin mo. Ano bang gusto mo? Tanong ko sa kanya. Ikaw lang ang gusto ko, sagot niya sa akin. Sa'yo lang ako, nakangiti na sagot ko sa kanya. Dapat lang, sabi niya at hinila ako, kaya naman nahulog kaming dalawa sa tubig. Napakapit ako sa kanya dahil nabigla ako sa ginawa niya. Kaming dalawa na lang dito at mabilis niyang inangkin ang labi ko. Mabilis naman akong tumugon, lalo na't nakatago naman kami sa jet ski at wala namang nakakakita sa aming dalawa. Mas naging malalim ang halikan namin hanggang sa naramdaman kong kamay niya na pumasok sa loob ng suot kong bikini. I want you here, mahal. Bulong niya sa pagitan ng mga halik namin. Okay, nakangiti na sagot ko, lalo ng usapan namin ay susundin ko lahat ng nais niya. Wala rin naman akong balak na ipagdamot ang sarili ko sa kanya. Inangkin niya ako habang nandito kami sa tubig. Nais pa nga sana niyang magtagal pero init na talaga ng sinat ng araw. Kahit pa nagka-sunblock ako hindi malabong hindi ako masunog. Masakit na sikat ng araw. Ayaw ko naman na habang tumitirik ang mga mata ko sa sarap ay sunog ng mukha ko sa init. Nasa kanya-kanyang room ang lahat para makapagpahinga. Kami rin na dalawa ay nandito. Hapon pa lang pero nag-inuman na kaming dalawa. Nakayakap siya sa akin mula sa likuran. Natatanaw namin mula dito sa balcony si Ashley na nakikipaglaro sa Tito Wilson at sa mga tita niya. Ang bango mo, bulong niya sa tenga ko. Palagi naman ako mabango para sa'yo, natatawang sabi ko. Kahit ano pang amoy mo ay akin ka lang. I love your smell, sabi niya sa akin. Bakit mo ako nagustuhan? Tanong ko sa kanya. Gusto kita kasi ikaw si Mori. Sagot niya sa akin. Yun lang ba? Pabiro na tanong ko. All in one na kasi si Mori. Siya ang ideal woman ko. Sagot niya sa akin. Ang swerte naman pala talaga ni Mori dahil may super hottie governor siyang boyfriend. Nakangiti na sabi ko. Naramdaman kong paghalik niya sa batok ko. Kaya mabilis na uminit ang buo kong katawan sa ginawa niya. Ang buong akala ko'y naglalambing lang siya pero iba na pala. Sa tingin ko'y may tama na siya, lasing na yata siya. Malapit nang lumubog ang araw pero mukhang may balak na naman siyang gawin. Arcus, sambit ko sa pangalan niya. Alam ko na hindi ako tulad ng ibang lalaki. May anak na ako, may edad na ako tigit sa lahat, magulong buhay ko. Pero simula nung nakilala kita ay nagbagong lahat. Unang kita ko pa lang sa'yo, alam ko na ikaw nang gusto ko makasama. Sabi niya sa akin kaya naman inalis ko mga braso niya sa bewang ko at humarap ako sa kanya. Anong sinasabi mo? Bakit ang drama mo ngayon? Tanong ko sa kanya. Pagbigyan mo na ako mahal. Birthday ko naman ngayon, hindi ba? Okay po, pero ang drama mo ngayon mahal, sabi ko. Ngumiti naman siya sa akin. Pero nakatingin siya ng diretso sa mga mata ko. Ngumiti rin ako, tinaplos ko mukha niya. Alam ko na naging madrama ka. Minsan strict ka sa akin. Hindi ka rin ganun ka-showy pagdating sa akin. Pero kapag nagsiselos ka, parang bubulagta na si James sa tingin mo pa lang. Today is your birthday at gusto ko na maging masaya ka. Na masaya ka lagi't maging okay ang lahat sa pamilya natin. Minsan may mga bagay ako na hindi ko masyadong naiintindihan. Pero pagdating sa'yo, lahat kaya kong intindihin kahit na minsan ay nasasaktan ako. Kasi nagsiselos rin ako, sabi ko sa kanya. Ako rin naman, laging nagsiselos. Alam ko na kapag ganito ako, lagi ay baka iwan mo ko. Pero sana magtiwala ka lang sa akin. Sa akin lang sanang tiwala mo, sabi niya sa akin. Palagi naman ako may tiwala sa'yo. Mawawala lang tiwala ko kapag nakita kita mismo. Kapag niloko mo ko at kitang-kita ko. Siguro, doon na mawawalan tiwala ko sa'yo, sabi ko sa kanya. Gusto kitang makasama sa bawat pagsikat at paglubog ng araw, oras-oras. Araw-araw at taon-taon ay gusto ko nasa tabi kita, Mori. Will you? Will you? Parang naiiyak na sabi niya na para bang hindi niya kayang ituloy ang sasabihin niya. Will you what? Tanong ko sa kanya. Will you marry me? Bigla na lang siyang lumuhod sa harap ko at may hawak na siyang singsing ngayon. Parang naiiyak na ako at hindi ko na alam ang gagawin ko. Hindi ko alam kung tama bang narinig ko. Hindi ko alam ang dapat kong sabihin sa kanya. Mahal, will you marry me? Tanong niya ulit sa akin at tuluyan ang bumagsak ang mga luha ko. Arcus,
Nautal na sambit ko sa pangalan niya. Hindi ako makapaniwala sa narinig ko mula sa kanya. Am I dreaming? Wala sa sarili na tanong ko. No, you're not. Sagot niya sa akin. Arcus, umiiyak ako habang binibigkas kong pangalan niya. Ayaw ko na itong patagalin pa kasi sigurado na ako sa'yo, sabi niya sa akin. Sigurado ka ba talaga? Gusto mo ba talaga akong pakasalan? Tanong ko sa kanya dahil gusto ko talagang makasigurado. I'm 1,000% sure, mahal. Sabi mo papalitan natin ang mga pangit na alaala na meron sa araw ng birthday ko. Kaya tatanungin kita ulit, will you? Yes. Yes, Arcus. Yes ang sagot ko. Magpapakasal ako sa'yo. Umiiyak na sabi ko sa kanya. Yes. Thank you, mahal ko. Sabi niya sa akin at mabilis na isinuot sa daliri kong singsing na binigay niya. Hinalikan niya ako sa labi at mabilis ko naman tong tinugon. Pero nagulat ako dahil may mga paru-paro na lumilipad. Nang tumingin ako sa baba ay nakita ko si Ashley at Wilson na pinakawalan ang maraming paru-paro. Sobrang ganda nito kasabay ng pag-ilaw ng kalangitan dahil sa mga fireworks na hugis puso. Yehey! They're getting married! I love you, Mommy and Daddy! Sigaw ni Ashley kaya napaiyak ako lalo. She said that you like butterflies. Sabi sa akin ni Arcus. Oo, tama siya. Gustong-gusto ko talaga ang mga paru-paro at hindi ako makapaniwalang ginawa nila ito ngayon para sa akin. Thank you so much. Birthday mo pero ito ako. Ikaw ang nagbigay ng effort. Samantalang ako wala akong ginawa. Wala akong ginawa. Umiiyak na sabi ko sa kanya, you're more than enough for me. Hindi mo alam kung gaano ko kasaya na pumayag ka na pakasalan ako. Sabi niya sa akin. Walang dahilan para tumanggi ako. Palaging yes ang sagot ko sa iyo, Ninong Arcus. Sabi ko sa kanya at niyakap ko siya. This is my best birthday ever. Sabi niya sa akin at muli niya akong hinalikan sa noo at labi. Ang buong akala ko talaga ay lasing na siya pero nakipag-inuman yata siya sa akin para magkaroon ng lakas ng loob. Masaya ako na sa araw ng kaarawan niya kami ay naging legally engaged. Bumaba na kaming dalawa at isa-isa ako niyakap ng pamilya niya. Pinaghandaan pala talaga nila ito. Maliban sa sobrang gandang mga paru-paro ay naghanda rin sila ng bonfire at budol fight para sa hapunan naming lahat. Congratulations mga anak, baka gusto niyo ikasal na namin kayo ngayon. Pabiro na sabi ni Papa Omar. Kapag nakagraduate na po siya, Dad. Si Arcus ang sumagot. Mas maganda yan anak para mapaghandaan natin ang kasal niyo. Sabi ni Papa Omar. Sobrang saya ko dahil mahal at tanggap nila ako ng buo na masaya sila para sa anak nila. Pagkatapos namin kumain ay may pinuntahan kami ni Arcus. May nakalatag sa buhangin na kumot at unan. Maganda ang panahon kaya super romantic talaga. Nakatayo kaming dalawa pero umalis siya saglit sa tabi ko at bigla niyang pinatugtog ang isang kanta. It's a love song. Love of my life. Habang nag-play ang music ay hindi ko mapigilan ang luha ko. Naiiyak ako kasi sobrang saya ko. Na ngayon ay nakayakap ako sa lalaking mahal ko. Naalala ko yung mga araw na gusto ko mag-move on kahit na wala namang kami. Hindi kasi ako umasa. Hindi ako umasa na darating ang araw na magiging kami. At higit pa doon ang nais niya dahil nais niya akong pakasalan. Wala akong pakialam sa sasabihin ng mga tao. Alam kong husgahan nila ako dahil pumatol ako sa ninong ko. Sa lalaking matanda at may anak pa. Ang mahalaga sa akin ay ang mahal ko. Sila ni Ashley ang mahalaga sa akin. Ibibigay ko ng buo ang puso't sarili ko sa kanya. Sa kanila dahil sila na ang pamilya ko. Mahal, sobrang saya ng puso ko. Sabi niya sa akin. Ako rin, sobrang saya ko. Akala ko kasi dati gusto mo lang ang katawan ko. Sabi ko sa kanya. That's not true, mahal. Oo, aaminin ko na kasama yon pero nagustuhan kita dahil sa pagiging totoo mo. Lahat ng ginagawa mo ay gusto ko. Every small gesture you make really make my heart beat fast. Sabi niya sa akin, you changed me. Binago mong lahat sa akin. Tama na nga, pinapaiyak mo na ako. Ayaw ko nang umiyak. Sabi ko sa kanya, sorry mahal ko. I'm just happy mahal ko. Malambing na sabi niya sa akin at tinilikan niya ako sa labi. Pinulupot kong mga kamay ko sa leeg niya. Binuhat niya ako habang hindi naghihiwalay ang mga labi naming dalawa. Ang malambot at masarap niyang labi na palagi kong gustong tikman ay masasabi ko na akin na lang talaga. Dinala niya ako sa nakalatag na kumot sa may buhanginan. Ang ganda ng setup na ginawa nila, malamig ang ihip ng hangin pero hindi nito kayang pantayan ng init na naramdaman naming dalawa.
Maingat niya akong inihiga sa malambot na kumot, magandang panahon at maraming bituin ang nasa langit. Maliwanag rin ang buwan at ang ganda nitong pagmasdan. I-advance na natin ang honeymoon, nakangiting sabi niya sa akin. Napangiti na lang ako sa sinabi niya. Simula noon ay para naman kaming nasa honeymoon stage. Pero alam ko na mas maganda pa rin na mismong araw ng kasal at honeymoon namin. Ang lalaking ito'y makakasama ko na talaga, siya habang buhay. Daddy, if you are watching right now, magpapakasal po ako sa best friend mo. I'm sorry po pero siya po ang mahal ko. Alam ko na mas matanda siya sa akin pero hindi ko po pwedeng turuan ng puso ko. Dahil siya lang ang tinitibok nito. Saad ko sa sarili ko. Bumaba ang halik ni Arcos sa pangako hanggang sa muli niyang pinanggigilan ng laeg ko. Na para bang sarap na sarap siya at ang mga sandaling iyon ay masaya naming narating ang rurok. Ang sarap sa pakiramdam na inangkin ako ng lalaking mahal ko. I'm now ready to take a risk. Mag-work man o hindi ang pagsasama naming dalawa, ang mahalaga ay magampanan ko magiging role ko sa buhay niya. Mahal ko siya at siya lang ang mamahalin ko habang buhay. Saad ko sa sarili ko. Habang narito ako sa paborito kong tambayan sa university, hindi maalis ang ngiti sa labi ko. Ilang araw nang lumipas pero pakiramdam ko ay kahapon lang nangyari. Nakatingin ako ngayon sa singsing na nasa daliri ko. Ayaw ko sanang isuot pero ayaw naman ni Arcos na alisin ko. Gusto daw niya na nakikita sa kamay ko itong engagement ring na bigay niya. Nagsimula na ulit ang pasok ko sa university kaya naman talagang magiging busy na ako. Kahit nakakabalik pa lang namin ay marami na kaagad gawain ang kailangan namin gawin at ipasa. Palagi na akong puyat at nagpapasalamat naman ako kay Arcos dahil iniintindi niya ako. Simula nung engaged na kami ay mas lalo siyang naging malambing sa akin. Silang dalawa ni Ashley ay talagang pinaparamdam sa akin na magkakaroon kami ng masayang pamilya. Hey, kamusta? Nagulat ako kay James, umupo siya sa tabi ko. Okay naman, busy lang, sagot ko sa kanya. Maury, tawag niya sa akin. Yes, can I court you? Tanong niya sa akin. James, you are nice and gentleman kaya kahit sinong babae magugustuhan ka. Pero kasi kaibigan lang ang kaya kong ibigay sa'yo. Kasi I'm engaged. Sabi ko sa kanya at nakita ko sa mukha niya kung paano siya nagulat. Engaged? Tanong niya sa akin. I'm sorry James. Sino? I mean, may boyfriend ka na pala? Tanong niya sa akin. I have a boyfriend at ipapakilala ko siya sa'yo. Pero hindi pa ngayon. I'm sorry James. You're special to me dahil sa'yo kaya mabilis ako nakapag-adjust dito sa university. Thank you for being a good friend. Pero kaibigan lang talagang kaya kong ibigay sa'yo. I hope you understand. Naiyak ako bigla dahil alam ko na nasaktan ko siya. Kitang-kita ko sa mga mata niya na nasasaktan siya. Pero nakangiti pa rin siya sa akin. Alam ko naman na kaibigan lang ang tingin mo sa akin. Sinubukan ko lang kasi nagbabaka sakali lang ako. Don't cry. Masaya ako dahil alam ko na masaya ka. Thank you for the friendship. I'm always one call away if you need me. Sabi niya sa akin kaya naman niyakap ko siya. Hanggang ngayon ay umiiyak pa rin ako. I'm happy because he understand me but I'm sad at the same time dahil alam ko na nasaktan ko siya. Kung siguro hindi ko nakilala si Arcos ay baka siyang magiging boyfriend ko. Baka may pag-asa kaming dalawa. Pero kasi si Arcos talagang mahal ko at wala ng iba. Ito bang binigay niya na singsing sa'yo? Tanong niya sa akin. Oo, sagot ko sa kanya. Bagay sa'yo, sabi niya sa akin. Pumunta ka sa kasal ko, hindi ka dapat mawala, sabi ko sa kanya. Of course, pupunta ako. Thank you James, thank you so much. Kahit hindi mo sabihin, kilala ko kung sinong boyfriend mo. Pero sigurado ka na ba sa kanya? Are you sure na magpapakasal ka sa kanya? Magulong buhay na pinapasok mo. Nag-aalala na tanong niya sa akin. Oo, sigurado na ako, mag-work man o hindi ay okay lang, mahalaga sinubukan ko. Yeah, you're right. Sa buhay kailangan din natin mag-take ng risk para malaman natin kung para ba sa atin o hindi. Hindi ko kayang turuan ng puso ko, James. Siyang mahal ko kahit pa alam kong mahirapan ako dahil may mga taong huhusga sa amin. Sabi ko na nga ba, tama ako, pero don't mind them. Ang mahalaga naman mahal niyong isa't isa. Pero napansin ko, kaya lagi siyang galit sa akin dahil nagsiselos siya. Natatawang sabi niya kaya napangiti na lang din ako sa kanya. Oo, nagsiselos nga siya sa'yo. Akala kasi niya ikaw ang gusto ko tapos gumawa pa ako ng eksena nung game niyo. Kaya pala ginalingan niya noong naglaro kami dahil galit na siya. Kulang na lang ihagis niya ako palabas sa court.
Kaya pala pinag-iinitan niya ako. Sigurado ako na sobrang bad trip siya dahil sa akin na suporta mo. Natutuwa pa na sabi niya na para bang nakalimutan na niya na tinanong niya ako na manliligaw siya. Tumawa na lang ako dahil tama siya. Siya bang dahilan kaya ayaw mo na mag-race? Biglang tanong niya sa akin. Hindi naman, gusto ko lang na huminto. Gusto ko magpahinga. Okay lang ba ako sumali ka sa race namin? Motor naman to, gusto sana kitang makasama kahit doon lang. Kahit isang beses lang. Sabi niya, hindi ko pa alam, pag-iisipan ko na muna James. Kasi alam mo naman na busy ako at kailangan ko pang mag-OJT. Kaya magiging busy talaga ako sa mga susunod na mga araw at buwan. Sagot ko sa kanya. Oo nga pala, pareho tayo. Pero kung sakaling maalala mo at gusto mo na sumali ay sabihan mo lang ako. Okay, sasabihan kita. Nagpaalam siya sa akin kaya naman ako na lang mag-isang naiwan dito. Nakatanggap ako ng tawag na nasa labas na si Arcus kaya naman lumabas na rin ako. Wala akong dalang motor kaya naman sasakyan niya ang gamit namin. Pagpasok ko pa lang sa kotse niya ay hinalikan niya ako kaagad. Pinapatigil ko siya dahil nakakahiya kay Mark pero wala siyang pakialam. Kiss lang naman, hayaan mo si Mark. Wala naman niyang pakialam, sabi ni Arcus. Sanay na ako, natatawang sagot ni Mark. Sanay? Kunot no na tanong ko. Anong sanay ang sinasabi mo? Dagdag ko pa na tanong. Umamin ka nga sa akin, may iba ka pa bang hinalikan maliban sa akin? Bakit sinasabi ni Mark na sanay na siya? Kapag ako talaga, nagbibiro lang ako Miss Sexy, natatawang sabi ni Mark. Humanda talaga kayong dalawa kapag pinagtatakpan mo lang ang boss mo. Sabi ko sa kanya, good boy ang baby boy mo, kaya malabong maghahanap pa yan ng iba. Baliw na baliw yan sa'yo. Nakangising sabi niya. Biglang uminit ang pisngi ko sa narinig ko mula sa kanya. Hindi na lang ako nagsalita at tumingin na lang ako sa labas ng bintana. Habang nasa biyahe kami ay nagulat ako dahil bigla na lang nagmura si Arcus habang nakatingin sa phone niya. Wala sa sarili na tumingin ako sa tinitignan niya at nagulat ako dahil may nagpasa sa kanya ng mga pictures namin ni James. What's the meaning of this? Kalmado na tanong niya sa akin. Nag-usap lang kami, sagot ko sa kanya. Usap? Pwede ba na sa bahay na lang natin pag-usapan? Mahina na saad ko. Okay, sagot niya sa akin. Naging tahimik kaming dalawa sa biyahe hanggang sa nakarating kami sa bahay. Nakangiti kami sinalubong ni Ashley pero unang umakyat si Arcus kaya naman nagpaalam ako sa anak namin. Pagpasok ko sa room namin ay naguhubad siya ng damit niya. Ako naman ay umupo na sa may kama. Mahal, tawag ko sa kanya. Explain now, sabi niya sa akin. Paano ko magkakwento kung nakasimangot ka? Sabi ko sa kanya. Okay, I'm sorry, sabi niya at nakatayo na ngayon sa harap ko. Habang hinihintay kita, tumambay ako dun sa likod ng building. Tapos dumating siya, nag-usap kami. Nagtapat siya ng feelings niya. I knew it, inis na bulalas niya. Pwede ba, patapusin mo na muna ako? Medyo naiinis na sabi ko na nahimik naman siya. Tinanong niya ako kung pwede ba siyang manligaw sa akin pero sinabi ko sa kanya na engaged na ako. Maybe you don't understand me pero si James kasi naging tunay ko siyang kaibigan. Kaya nahihiya ako sa kanya. Mabait siya sa akin at wala akong masabing masama dahil naging mabuti siya sa akin. Kaya parte na rin siya ng buhay ko. Mas lumapit siya sa akin kaya naman niyakap ko siya. Walang ibig sabihin ang mga litratong nakita mo. Kaibigan ko lang talaga si James. At alam ko na niya na ikaw ang boyfriend ko. Kahit pa hindi ko sinabi sa kanya ay alam niya. Wala kang dapat ikaselos dahil kaibigan ko lang siya and he fully understand my situation. Sabi ko sa kanya. I'm sorry mahal, nagsiselos lang ako. Alam mo naman na pagdating sa'yo hindi ko mapigilan ang sarili ko. Sabi niya gamit ang mahinahon na boses. Sino kaya nagpadala sa'yo ng mga pictures na yon? Balak lang niya tayong sirain. May nakakaalam na yata ng iba sa relasyon natin, Arcus. Natatakot ako, sabi ko sa kanya, habang nakakaramdam ako ng takot. Sino kayang taong nagpadala ng mga litrato ni Maury at James kay Arcus? Maging hadlang kaya ito sa masayang relasyong binubuo ni Arcus at Maury? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.